Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. May video po tayo na si Krista po pala ay bawal ma-in love. Grabe, no? Paano nito si Kalingap Mikoy, ha? Si Krista pala ay bawal ma-in love. Ano po kaya ang dahilan kung bakit etong si Krista ay bawal ma-in love? Papanoorin po natin yung video at syempre bibigyan po natin yan ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Ed na Vlog, Jack Napia at siyempre yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap, ganun din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video na kung saan si Krista ay bawal po pala ma-in love. Paano na si Kalingap Mikoy? Kung si Krista ay bawal ma-in love. Sa bagay, sa ngayon ay magkaibigan lang naman po sila. At napakabata pa ni Krista tungkol po dyan sa mga bagay na ganyan, yung may in love. Kaya si Krista ay bawal ma-in love. Papanoorin po natin yung video at ang kabuuan po ng video ito ay mapanood po natin sa YouTube channel ni Kuya Mail. Ayun ang supportan po natin, Kuya Mail. Ano yung pwede mong... ang masasabi ko lang po ay palagi kong sinasabihan si Krista na huwag kang masyadong, sabi ko nga sa kanya, baka nai-in love ka na, huwag naman sana. Kasi sabi ko, sinabihan ko nga siya, sample ko nga si Biancy na tinanong si Ate Bisa. Ngayon nasaktan. Kaya sabi ko sana hindi man mangyari sa'yo kasi unang-una ko, siyempre ako tatay, ako masasaktan kasi talagang ay babae yan. Anak ko yan. Tama. At saka medyo bata pa si Vinci, si Krista, di ba? Oo, bata. So, ibig sabihin, siyempre sa araw-araw halos madalas silang magkasama. Siyempre, nandyan yung naging close sila. Yan, kaya nga, pagka mga bata pa, alam mo yun, lalo na kung may first love, madaling ma-fall yan. Siyempre, first love yan. Kaya lang, talagang araw-araw din naman. Palagi ko siyang pinagsasabihan. Kasi sabi ko, tingnan mo yung mga nangyayari ka ako sa social media. Sa mga angel, tingnan mo. Sana naman, di mangyari yan sa'yo kasi pero nga, ay palagi ko siya Kuya Mil pinapaalala na huwag mo na may in love sana. Kasi baka may in love, gwapo si Mikoy na muna kasi bata ka pa. Mag-aral ka muna kasi kung kayo talaga yan. Kung wala man tayo, hindi man ako nag-aano sa edad, wala man problema sa akin kung halimbawa dumating sa point na magkagusto siya. Okay lang naman, kailang wag muna sana ngayon kasi bata pa talaga siya. Tapusin niyo muna yung pag-aaral. So sa ngayon ba, kumbaga ba, wala ba siyang naikukwento sa'yo na posibleng ma-in love siya kay Mikoy? Wala naman Kuya Mel kasi sa lahat man ng mga vlog ay nakikita ko naman talagang professional man talaga yung dalawa. Okay. Professional talaga. Yun lang, siyempre, baga, hatid, minsan, sunduin sa bahay, hatid. Yun lang nagkakasama silang dalawa. Pero yung mga siguro na yung mga sikreto, wala naman kasi lagi akong nahatid sa kanya. Pag may pupunta na event, ako naghahatid. Sa pag nagla-live siya sa Velvet, ako naghahatid. Minsan si Chairman. Yung pag sila ni Mikoy, yun, sila hinahatid ni Mikoy naman sa bahay. Pero ako nahatid sa Velvet. So ibig sabihin na talagang fully professional lang yung kanilang lab team sa ngayon. Professional. Talagang sila, hands-on talaga sila sa bilang isang artista, pareha sila bilang ni Kuya Ram. Talagang doon lang po talaga sila. Lab team lang talaga sila. Talagang very professional din po si Mikoy. Nakikita ko kay Mikoy. Talagang so mabait naman si Mikoy. Mabait po. Sa pag-aalaga, okay naman, wala akong masabi. Sa pag-asikaso, pero talagang lagi man din kasi magulang ako pinapaalalahanan ko palagi, sabi ko palagi talagang ulit-ulit yan, sabi ko nak baka na-in-love ka na,
sabi naman sa akin, hindi naman papa. Trabaho lang tayo. Sabi niya. Ibig sabihin, minsan ba napapayuhan mo rin si Mikoy? Minsan naman hindi naman payo. Minsan bihira lang kasi kayo magkasama noon pag may vlog lang. Oo. Mga bati lang, maman. Minsan nagpasalamat lang ako sa kanya. Ganun lang. Pero wala naman talaga yung totaling nag-uusap talaga kami So, matagal. maganda pala yung kanilang tandem, ano? Maganda naman. So sa mga followers na panatiko ng mga yung supporters, 'di ba? Mga sponsors yun, na ano yung pwede mong mapayo. Ano po, kasi sa akin po, kasi marami po kasi tayong nababalitaan na nag-aaway-aaway ng may mga GC po baga na nag-aaway. Sabi ko, para sa akin po, na magkaisa na lang po tayo, wag na po tayong mag-away-away. Kung suporta po tayo sa sa mga love team, gaya sa Mikris, support na lang po tayo, wag na po tayong mag-away. Kasi po, unang-una po, tatamaan po dyan yung beneficiary po, gaya ni Krista po. Kawawa po yung bata. Hindi man po sa kawawa kasi tatay ako. Kasi nakikita ko po marami na kasing nangyayari po baga sa love team. Kawawa po yung beneficiary. Oo. Sana wag naman po sana. Ano lang tayo, anong tawag dito? Good vibes lang po tayo. Wag na po tayong... Iyan ano pa ito, siyempre yung mga iba talagang ang gusto nila yung sila yung magkatuluyan. Siya po. Yung ganyan, di ba? Siyempre, ikaw bilang ama, wala namang problema sa'yo kasi kung ano yung gusto ng anak mo. Ayo po. Diba? Todo suporta ko sa anak ko. Kaya lang po, siyempre po baga, bata pa. Talagang nandun pa rin yung paggabay ng magulang na tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kasi darating ka dyan Tsaka higit pa dyan. Huwag mong madaliin kasi para sa kanya din naman yan. Hindi naman po para sa amin yan. Doon sa mga nag-aaway-away na yung di ba mayroong mga nagsasabi na forever na yan hanggang sila na hanggang dulo. Meron talaga. Yan, anong mo dyan? Ay po, lang po kayo? Anong tawag dito? Sabi nga niyan ay stay put lang at antayin niyo po kasi talagang panahon lang makakapagsabi. Yan. Hindi po pwede natin pangunahan yung dalawa. Kumbaga ba, wag munang pitasin hanggang hindi pa hinog. Opo. Di ba? Huwag nating ikalburo. Huwag po kasi pangit naman yung hinog sa pilit. Oo, di ba? Maganda po yung talagang masasarapan ka talaga. Kasi kadalasan pagka hinog sa pilit ang nangyayari, ang outcome niyan negative. Negative po. Maasim yan. Oo, Siyempre, di ba? Maasim. So kawawa lang din yung parehas sila, di ba? Saka kayong mga nag-aantay, siyempre, paasa kayo. Kaya ano ko lang po na hayaan nyo yung panahon na huwag nyo pong pilitin yung gusto ninyo. Kasi ako nga magulang hindi ko pwedeng diktahan yung anak ko kung sinong gustuhin niya, Oo, tama. sinong mamahalin niya. Basta ang payo ko lang bilang magulang, yun lang, magtapos siya ng pag-aaral. Kasi para sa kanya naman yun, hindi naman yung para sa aming mga magulang. Napanood po natin yung video, no? At dito nga po yung nagsalita, etong si Kuya Junel, yung tatay ni Krista. Nasa mga oras na ito o sa mga panahon na ito, si Krista ay hindi pa po pwedeng mind love. Tama nga naman. Napakabata pa po ni Krista tungkol po sa mga ganyang bagay. Pero, siyempre si Krista ay may damdamin, at hindi din natin pwedeng hawakan yung kanyang puso at damdamin. Sakali man na si Krista ay in love kay Kalingap Mikoy, ay siyempre dapat meron po siyang control at dapat makikinig po siya doon po sa kanyang mga magulang. Kasi siyempre, hindi naman po siya bibigyan ng advice ng kanyang mga magulang na hindi po niya ikagaganda. Pero hindi po natin alam kung si Krista ay in love. Sa ngayon ay okay naman po yung kanilang relasyon bilang isang magkaibigan. At nakikita po natin na malapit naman po talaga sila sa isa't isa. Sabi nga po noong tatay ni Krista na huwag mo na may in love. Etong si Krista kay Kalingap Mikoy. Isa pa ay napakabata pa po niya, at dapat ay nakapokus muna siya sa kanyang pag-aaral. Sabagay, wala naman masama kung may in love po siya. Gawin niya lang pong parang inspirasyon etong si Kalingap Mikoy, at dapat ay may control po siya.
dapat ay may limitasyon. Parang gano'n, ano po. Pero sa nakikita naman po natin ay talagang si Krista ay mabait at maayos naman po. Kumbaga, hindi rin po basta-bastang babae etong si Krista at respeto din naman po. Tingin ko, ay pagdating ng tamang edad ni Krista, ay baka doon na manligaw etong si Kalingap Mikoy. Sa panahon ngayon, siyempre hindi po manliligaw si Kalingap Mikoy kasi napakabata pa. At siyempre nakikinig din po siya sa mga magulang ni Krista, na hindi pa po pwedeng ligawan si Krista. Alam naman po nating lahat na napakabait ni Kalingap Mikoy. At siyempre, mauunawaan din naman po niya si Kuya Junel. Pag nasa tamang edad na, ay pwede na. Yun naman po sabi, ng tatay ni Krista. Hindi naman po pinagbabawal na talagang bawal ma-inlove itong si Krista. Sa ngayon lang, sabi niya, sa ngayon lang. Pero pagdating ng panahon, ay pwede na. Kaya yun, maraming salamat po sa inyong lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.